Another day ay another loan application review na naman yan ang gagawin natin mga ka-reloan kasi meron na naman tayo nakita na bagong loan app. Syempre magpapahuli ba tayo sa pagre-review nito? At talaga naman nga etong loan application na to ay meron daw 150 days to pay. Meron siyang 2 terms, 3 terms at 4 terms daw sa pagbabayad. At na-offeran nga tayo dito ng 3,500 pesos. At yung 3,500 pesos nga na to ay 3,520 lang daw ang magiging repayment. So how true kaya ito? Mga ka-reloan, eto nga yung kanyang loan details. So sinubukan natin agad sa in-offer niya sa atin na 3,500 at nakalagay nga dyan ay loan tenure ay 14 days nga lang. At yung to receive nga daw ay 3,500. So, parang buo daw natin itong matatanggap. Then, nakalagay na dito submit. So, ang nakalagay din, actual amount received may vary based on your credit score and service fee. So, parang hindi pa rin tayo sure dito kung buo ba natin itong matatanggap. So, medyo red flag talaga siya. At ayun nga, malinaw na nakita natin dito na ito ay 14 days lang, 2 pagbabayad. At sa unang 7 araw nga ay kailangan mo nang ibalik agad yung 3,500. So kung buo mo naman itong matatanggap at talagang matindi pa ang kailangan mo tapos meron ka naman pambalik tuwas after ng 7 days, okay na. Pero kung hindi mo to buong matatanggap, nako, tapusin mo tong video natin hanggang dulo para makaiwas ka sa mga loan application na budol. Eto nga yung nakita natin na add sa ating social media account. Get the cash you need fast. Apply na Wenedyo, low interest online loan. At yung 8,000 nga daw, babayaran lang natin ng 8,180 pesos. At meron siya ditong ipinapakita na 4 na pagbabayad at estimate for every 30 days daw. So, doon sa ipinakita ko sa inyo noon na ay iba na agad kasi nga 14 days lang siya and 7 days lang kailangan mo nang bayaran yung loan amount. Pagka-download nga natin dyan, eto siya, si Velto Smart Tracker at naka-under siya kay Abdul Wahid. So, dito sa pangalan niya sa Google Play Store, hindi mo iisipin na siya ay isang loan application kasi nga, Smart Tracker yung nakalagay sa kanya. So, parang financial kinemirot lang ulit ito. Ayan, nakalagay dyan, Simple Money Records and Smart Expenses Tracking. So, hindi niya dito agad sinasabi na isa siyang loan application. At ito nga ay na-release lang noong June 9, 2026. At meron ng 10,000 na nakapag-download ng loan app na to. Pagka-download nga natin yan, syempre ayan, Velto Permission Statement. Agree lang natin yan. Pagkatapos, welcome niya na tayo, hinga na tayo ng contact number. And sasendan tayo ng code at i-get na natin yan pagkatapos mag-login na tayo. Tapos eto na yung kanyang pinaka-homepage. You're almost there. Ayan, takes only 2 to 3 minutes para lang daw makapag-apply dito. Sobrang bilis nga lang din talagang mag-apply dito sa loan app na to. Meron pa siya ditong product details. Ayan, loan amount daw ay up to 20,000 pesos at ang interest rate lang daw daily ay 0.08% at meron siyang terms sa 150 days at instant disbursement daw. Then, mag-apply na nga tayo dyan. At meron nga lang tayo ditong 4 na sasagutan. Una, ayan, email, education, date of birth, occupation, gender, monthly income, marital status, at saka yung payday. Then, continue na natin yan. Pagkatapos dito sa pangalawa ay emergency contact na 4 na magdadirect sa ating phone book list. Kaya mga kanilang, paalala lang ulit sa mga ilalagay natin dito sa contact information. Magpaalam tayo dun sa mga tao para if ever na-contactin man sila, ay aware sila. Pangatlo, nasasagutan natin yung personal information. Magsiselfie nga tayo dito na hawak yung ID. Then, pipicturean yung ID. At ito yung mga ID type na hinahanap niya or tinatanggap niya. National ID, SSS, passport, postal, UMID, voters, at saka driver's license. Yun ay may mga nakalagay na high quota. So, ibig sabihin, pag yung mga ID na yun yung ginamit natin, posible na malaki yung i-offer niya sa atin. And kung wala naman kayo nun, pwedeng GSIS, TIN, PRC, at saka PhilHealth. So, mag-national ID na tayo dyan. Pagkatapos ay mag-a-add na tayo ng withdrawal method. Meron ditong GCash, Coins PH, PayMaya, GrabPay, StarPay, M. Louvillier, RD, at saka bank.
So, meron itong mga bayad na 25 pesos. Sa M. Lulier naman ay 130 pesos at saka sa pawn shop 130 pesos din yung inyong babayaran. At pagkatapos nun, ayan, add withdrawal method na. Syempre, GCash lang tayo dyan. Alagay na natin yung number natin. At ipapakonfirm na pa yan. Pagkatapos ay eto na nga yung in-offer niya sa atin na 3,500. At may loan terms na 150 days. May 2 terms, 3 terms, 4 terms. Payout natin GCash. May coupons pa siya. Tapos kapag pinindot natin yung loan details, eto na nga yung lalabas. Loan amount 3,500. Loan tenure nga lang ay 14 days. So hindi po totoo yung kanyang 150 days. At yung to receive niya ay up to 3,500 daw. At ayun nga, nakalagay na dito na actual amount received may vary based on your credit score and applicable service fees. So, yun yung exciting part. Kung buo ba natin itong marireceive kasi wala naman, parang hindi pa siya sure na ibibigay ito sa atin ng buo. At yung total repayment nga ng 3.5 ay 3,520. Yung first due date natin ay after ng 7 days, August 15, 3,500. Sa pangalawang pagbabayad naman ay sa January 5 na at 20 pesos na lang yung babayaran. So kapag kinumpit mo August hanggang January, doon pa lang makukompleto yung 150 days. So hindi totoo yung kanyang loan terms dito. At binasa ko rin yung kanyang loan agreement kaya lang wala pa rin doong nakalagay kung buo ba natin talaga itong matatanggap. Kaya nag-submit na nga ako sa halagang 500 pesos lang para if ever na hindi natin to buong matatanggap ay hindi masyadong masakit sa bulsa. For yung 500 pesos nga ay ganun din yung total repayment niya at 3 pesos lang yung kanyang madadagdag daw dito. Ganun lang din yung loan tenure niya 14 days. At ayan, isubmit na natin. Pagka-submit nga yan, your loan application has been submitted na daw. At pumunta na tayo sa homepage. Tapos nandito na nga siya sa ating loan history. Nakalagay na in review tayo. Ayan, sa halagang 500 pesos. And dito pa lang natin makikita yung buong detalye. Ayan, sa may details kapag kinlik natin yan. And sa details niya nga dito nakalagay loan amount 500 pesos. Platform service fee ay 200 pesos. At yung payment channel fee nga na 25 pesos kanina sa GCash. At ang matatanggap mo lang daw sa 500 ay 276 pesos. So, napakalaki ng kaltas dito kay Velto. Kalahati lang po yung matatanggap ninyo. At ayan, naka-under review na nga tayo. Siyempre, ang dasal natin dito, hindi tayo ma-approve kasi sobrang laki ng kaltas. Diyos ko, kung kayo ba makaka-encounter ng ganitong loan application, itutuloy nyo ba to? Ayan, nalaman nyo na dito sa video natin na hindi siya buo talagang matatanggap at hindi lang 20 pesos yung nagiging interest. Grabe. Sa loob lang ng 7 days, kalahati agad yung ibabalik mo sa kanya. At ayun nga, after mga 20 minutes ng paghihintay at pagdadasal natin dito na sana hindi tayo ma-approve, ito yung sabi niya, resubmit your application. Ayan, hindi tayo na-approve dito. No one answered the phone daw. Please submit again and keep the phone unblocked. At i-check daw natin yung mga information natin kung malinaw ba yung mga personal details natin, pati yung mga photos na isinubmit natin. Siyempre, hindi na ako magre-resubmit dito ng info kasi nga nakita ko naman na nakalahati lang yung matatanggap ko sa loan amount. At eto nga mga ka-reload, nakita nga natin, ang Velto ay kasama sa listahan ng mga online lending platforms na tinutukoy bilang unrecorded or not authorized ng SEC. At etong ang reference na to ay nung May 8, 2026 advisory. Okay, sa madaling sabi po ulit, ang Velto ay kasama sa SEC advisory dated no May 8, 2026 na na-flag ng mga unrecorded online lending platform. So, ayun. So, ayun lang po yung tungkol dito kay Velto loan application. Hindi po siya naka-registered, hindi po siya ina-authorize ng SEC na mag-operate at magpautang. Gawa ng ganyan nga kalaki yung kanyang kalta sa loan amount. At marami na ring mga borrowers talaga yung nagre-reklamo dito kay Velto. At doon nga sa inilabas ni SEC, advisory ay kasama niya rin sa list sila Kashaya Mabilis Online Loan, Kashay or Kashay Pro, si Credimint,
si Finara Credit, si Peso Bridge, si Peso Mate, si P-Link Loan at si Smart EMI at saka si Sweep Money at saka nga itong si Velto. So kapag ka nakita nyo itong mga loan application na to, magdalawa tatlong isip kayo muna bago nyo ito i-download. So disclaimer lang mga ka-loan, bago natin tapusin itong loan application review natin, eto pong video natin ay for educational purposes lamang. Hindi po tayo nang hihikayat na kayo ay mangutang or nagpo-promote ng kahit na anumang loan app. Okay, pawang mga honest review and mga personal opinion lamang din po yung sasabihin natin dito. At syempre, pag-share na rin ang ating experience. Kaya nasa sa inyo pa rin naman ang 100% na pagpapasya kung gusto nyo bang ituloy yung pag-apply sa mga loan application na to. Pero ito pong Velto ay syempre not recommended ko po yan. Unang-una, na-plug po siya ng SEC. Pangalawa, talaga namang sobrang laki ng kaltas. At nabasa ko rin na hindi mo pa nga due date dito, may mga haras na, may mga calls and texts na. At ang masaklap pa dito, baka mamaya kapag hindi ka nakabayad on time ay kontakin din yung mga contact reference mo or worse ay i-post ka pa. Kasi nga, ito ay hindi naman authorized. That's it for today's video mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo itong loan application review natin, please like and i-share nyo na din para mas marami tayo mabigyan ng awareness. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong loan application review, honest, real talks and warning, syempre dapat nakasubscribe ka na dyan and hit the notification bell para lagi ka ring updated sa mga uploads natin. Ay sana makahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system dahil mahirap po talagang malubog sa utang. Yun lang and thank you so much. God bless you all. Salamat po sa panonood and see you on my next video. Bye! Kaya sa mga aspiring vlogger dyan or mga content creator, ito po yung palagi natin gamit na mic from Boya. Ayan, Boya Mini Mic 2 nandiyan palagi sa ating description box. At kapag gusto nyo mag-browse sa inyong Shopee or sa inyong shop, gamitin nyo na lang din yung link ko at dyan kayo umorder. Yun lang. Thank you. Bye!